Kabanata 1601, Hayden, dadalhin kita sa ospital para magpa-check up, sabi ni Avery. May mga gamot sa tiyan sa bahay, dahil may problema sa tiyan si Elliot, palagi niyang iniimbak ang mga gamot sa tiyan sa bahay. Pero kung si Hayden ang makapagkukusa para sabihing hindi siya komportable, ibig sabihin ay may matinding sakit. Siya, kaya minabuti na pumunta sa ospital para sa pagsusuri, para makasiguro si Avery. Akala niya tatanggi si Hayden, pero hindi niya inaasahan na papayag ito. Inihatid ng driver si Elliot, kaya si Avery ang nagmaneho at dinala si Hayden sa ospital. Habang nasa daan, tapat na ipinaliwanag ni Hayden, "Nay, nagkunwari akong may sakit." Avery, "Huh?" Paliwanag ni Hayden, "I registered for you. Pumunta ka at tingnan mo ang iyong sakit. Kung ayaw mong malaman ni Elliot, tutulungan kitang itago ito." Hindi napigilan ni Avery na matawa, pero hindi niya inaasahan na kikilos talaga ang anak niya para dayin siya sa ospital. "Avery, anong departamento ang tinulungan mo kay nanay?" Hayden, kagawaran ng utak, pinainit ni Avery ang kanyang puso. "Sige, puntahan natin si nanay." Hayden, hindi naman tumatanggi si nanay na magpatingin sa doktor. Plano ni nanay na pumunta sa ospital pagkatapos ng bagong taon. "Huwag kang mag-antala," seryosong sabi ni Hayden. Alam na ni mama ang gagawin. Pagkasabi nito ni Avery, tumahimik ang karwahe. May numero siya sa puso niya, at hindi siya nagbibilang. Kung hindi niya isinasaalang-alang ang damdamin ng sinuman, dapat na siya ay pumunta sa ospital noong isang araw. Dumating ang sasakyan sa ospital, at bumaba ang mag-ina. Ipinakita ni Hayden kay Avery ang impormasyon sa pagpaparehistro. Ani Avery, nagrehistro ka talaga ng expert number para sa nanay mo. Ang sakit ni nanay, ayos lang magrehistro ng normal na numero. Ang pangunahing bagay ay kumuha muna ng larawan, pero dahil may expert number ka. Tingnan natin ang expert number. Nang dumating si Avery sa departamento ng utak, mayroong higit sa 100 tao na naghihintay sa ilalim ng numero ng dalubhasa. Wala masyadong pasyente. Matapos maghintay ng halos 40 minuto, turn na ni Avery. Gusto siyang samahan ni Hayden, pero hiniling niya kay Hayden na maghintay sa labas. Hindi nagtagal, lumabas siya kasama ang listahan. Hiniling niya sa doktor na magreseta ng CT ng kanyang utak. Nagpunta sa CT room at naghintay ng mga 20 minuto bago ito ang turn niya. Hintay ang magawa ang CT, at magiging available ang mga resulta sa loob ng kalahating oras. Lumilipad ang oras, at nang makuha niya ang mga resulta, halos oras na ng off-duty ng doktor. Sinulya pa ni Avery ang resulta ng CT, no surprise, may anino sa bungo. Masyadong mabigat ang suntok ni Elliot. Si Avery ay naoperahan lamang sa utak kamakailan lamang, kaya't hindi niya nakaya ang ganoong kabigat na suntok. "Mom, kamusta po?" Sinulyapan ni Hayden ang pelikula at hindi niya ito maintindihan. Nanatiling tahimik si Avery kaya medyo natarante si Hayden. Bulong ni Avery, "Baka kailangan pang mag-court scan." "Hayden, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa pagpapatingin sa nanay mo sa doktor, pati na sina Leila at Tito Mike mo." Kinagat ni Hayden ang manipis niyang labi at hindi nagsalita. Ang tono ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ang kanyang ina ay napakasakit. Kinuha ni Avery ang resulta sa doktor. Pagkatapos basahin ito ng doktor, itinulak niya ang salamin sa tungki ng kanyang ilong. "Intracranial hemorrhage, kailangan mong maospital kagad. Pwede bang uminom muna ako ng gamot? Gusto kong pumunta sa ophthalmologist para sa pagsusuri." "Anong problema sa mata mo?" tanong ng doktor. Avery, biglang dumilim at lumabo ang paningin. Kinuha ng doktor ang kanyang pelikula at tiningnan ito ng ilang ulit. "Maaaring mayroon kang intracranial hemorrhage na pumipilit sa retinal nerve. Dapat kang ma-hospital sa lalong madaling panahon at tumanggap ng mas komprehensibong pagsusuri upang malaman ang dahilan. Kung hindi, maaari kang maging sanhi ng pagiging double-blind." Kabanata 1602. Naghihintay si Hayden sa labas ng klinik dahil malapit nang umalis ang mga doktor sa trabaho. Paunti-unti ang mga pasyente. Paglabas ni Avery, walang tao sa paligid. Tanong ni Hayden, "Ma, kailangan mo pa ba ng eksaminasyon? Kung may eksaminasyon ka pa, balik muna tayo at bumalik sa hapon. Tapos na ako." Ayaw ni Avery na tumakbo siya kasama para mapagod. "Sasamahan kita," matigas na sabi ni Hayden. Tanong ni Avery, "Okay, sa labas tayo kakain? Iniimbitahan ka ni mama sa isang malaking pagkain." Hayden, "Ayos lang, Avery, tara kain tayo sa labas."
Dinala ni Avery si Hayden sa isang high-end na restaurant sa sentro ng lungsod. Hindi ko alam kung kumusta sina Leila at Robert sa bahay ng tito Eric mo. Naisip ni Avery ang dalawa pang bata. Mag-video call tayo para sa kanila, Hayden, okay. Pumunta si Hayden sa gilid ni Avery at umupo sa sofa. Matangkad na ngayon si Hayden, medyo kakaiba kung magkatabi sila ni Avery para kumain, kaya ngayon lang siya nakaupo sa tapat ni Avery. Dinyal ni Avery ang video call kay Eric at mabilis na nakonekta ang video call. Avery, kumain ka na ba? Tanong ni Eric. Ang pangunahing gawain niya ngayon ay ang pag-aalaga sa mga bata, ang kanyang mga magulang at babysitter. Ang namamahala sa pagluluto, kumakain ako sa labas kasama si Hayden. Ikaw naman, ibinaling ni Avery ang camera sa gilid ni Hayden. Handa na rin kaming kumain, ipakita mo ang aming tanghalian. Itinutok ni Eric ang camera sa mesa. Hindi sinasadya, nahuli ng kamera si Leila na nakikipaglaro sa isang batang lalaki na may dalang mga laruan. Eric, sino ang batang iyon sa pamilya mo? Nakangiting tanong ni Avery. Sabi ni Eric, pinsan ko yun, walang oras ang mga magulang niya sa pag-aalaga sa kanya, kaya nasa bahay ko siya. Noong bagong taon, mas matanda siya kay Hayden ng 3 taon. Tanong ni Avery, no wonder he looks so tall, nasaan si Robert? Eric, uminom ng gatas si Robert at nakatulog, pagod siya sa paglalaro sa umaga. Avery, nasaan ang aso mo? Sa kusina, sabi ni Eric, binabantayan ng bodyguard ni Elliot ang kwarto ni Robert, huwag mong hayaang mapalapit ang aso ko kay Robert. Hahaha, hindi napigilan ni Avery na matawa, hindi siya mahilig sa hayop, at medyo malaki nga ang aso mo. Well, ang aking aso ay sumusunod sa akin, ay may mas banayad na karakter, kung hindi ka kakagat, pwedeng. Tumstigo si Leila, ipinagtanggol ni Eric ang kanyang aso. Avery, may tiwala ako sa'yo. Umupo si Eric sa dining chair, nasa labas kayo ni Hayden, bakit hindi kayo pumunta sa bahay ko? Bakit hindi? Kayong dalawa pumunta sa hapon, o kayong dalawa halika na, gumawa ang nanay ko ng malaking mesa odd. Dishes, napakasarap ng mga pagkaing ginawa niya. Nag-order na kami, pupunta ako sa bahay mo next time para kumain ng kanin, sabi ni Avery, nang makitang. Papalapit ang waiter, at agad niyang sinabi kay Eric sa video call, I'm served the food here, let's hang up first. Bumalik si Hayden sa katapat na sofa at umupo, Nay, pinaglaruan ni Leila ang batang iyon, at hindi sinabi sa amin ang tungkol sa video call, hindi maliit ang boses. Ni Tito Eric, malamang narinig niya ito, nanlamig si Hayden dahil hindi tumugon ang kanyang ate. Tumawa ng pipi si Avery, baka nakikipaglaro ang kapatid mo sa bago niyang kaibigan. Bakit buong araw natutulog si Robert, kahapon ay natulog siya sa bahay ni Uncle Mike at natulog ng matagal. Patuloy na pagrereklamo ni Hayden, Avery, ganyan ang baby, nung bata pa siya, mas natutulog siya. Nay, naoperahan ka lang sa utak noong ikalawang kalahati ng nakaraang taon, biglang naalala ni Hayden ang pangyayaring ito, now that Elliot beat you so badly, are you going to have another surgery? Kabanata 1603 nag-isip si Avery ng ilang segundo at nagpas siyang ipaliwanag ng tapat sa kanyang anak, Hayden, mas. Komplikado ang sitwasyon ni nanay, bago ako aksidenteng saktan ng tatay mo, may mali sa akin. Hayden, dahil mali ka noon, bakit hindi ka pumunta sa doktor noon? Sabi ni Avery, pinaplano ni nanay na magpa-check up pagkatapos ng bagong taon, kung hindi, kung sasabihin ng doktor na siya ay mauspital, hindi ba kailangan niyang pumunta sa ospital para sa bagong taon? Maayos naman si nanay kapag pupunta siya sa ospital para sa bagong taon, natatakot si nanay na hindi ka rin magkakaroon ng magandang bagong taon, at ang Spring Festival ay 7 araw na lang, at malapit na itong matapos. Malungkot na ibinaba ni Hayden ang kanyang ulo, sinabi ng nanay ko ang salitang hospital, mukhang hindi naman. Malubha ang sakit ng nanay ko, matapos ihain ng waiter ang mga pinggan ay agad na kinuha ni Avery ang kanyang chopsticks at inihain ang kanyang anak. Avery, Hayden, may gustong pag-usapan ng nanay mo. Mom, hindi mo na kailangang pag-usapan ito sa akin, kinuha ni Hayden ang chopsticks at mahinang sinabing, gagawin ko ang lahat ng gusto mong gawin ko. Hayden, magiging maayos din ang nanay mo, mapapagaling ang sakit ni nanay, konting oras lang, pilit na ngumiti. Si Avery, kung talagang malubha ang problema ko, tiyak na hindi ako makakain at makakatulog na parang normal na tao. Sa hapon, dumating muli ang mag-ina sa ospital, gumawa si Avery ng mas detalyadong pagsusuri sa utak sa pagkakataong ito. Ang mga pagsusuri ay nagsiwalat ng pagdurugo sa kanyang utak na pinipiga ang optic nerve.
Sabi ng doktor, Miss Tate, dapat aware ka sa sitwasyon mo, medyo seryoso pa rin pero hindi imposibleng ma-delay. Mo ang hospitalization ng ilang araw, natatakot ako na ang iyong kalagayan ay biglang lumala sa mga nakaraang araw. Ano ang problema sa iyong pinsala sa ulo sa pagkakataong ito? Nagkaroon ka ng craniotomy sa loob ng kalahating taon, at ang iyong ulo ay napakarupok, bakit hindi mo ito protektahan? Hindi ito ginusto ni Avery, aksidente ang lahat, sa iyong kasalukuyang sitwasyon, tiyak na hindi ito angkop para sa isa pang craniotomy. Maaari mo lamang gawin ang pagbutas at pagpapatuyo muna upang makita kung paano ang sitwasyon. Tinalakay ng doktor ang plano ng paggamot sa kanya, alisan muna ang dugo sa utak, at pagkatapos ay gamitin ang mga gamot na nagpapalusog sa mga ugat upang makita kung ang optic nerve ay makakabawi. Sabi ni Avery, magreseta ka muna ng gamot para sa akin, kung hindi maganda ang pakiramdam ko, tiyak na magpapagamot ako kaagad. Ang doktor, oo, bigyang pansin mo ang iyong dieta sa mga araw na ito, subukang kumain ng basta-basta. Avery, sige, ang doktor, ang matangkad at payat na batang lalaki sa labas ng pinto. Anak ko yan, tumingin si Avery sa pintuan, nakita ko lang si Hayden na nakatingin sa gilid niya. Hindi sumama ang asawa mo, nakangiting niresetahan siya ng doktor ng gamot. Avery, pumunta siya upang magbayad ng mga pagbati sa bagong taon. Oh, no wonder ayaw mong ma-ospital ngayon, masyadong abala ang pamilya mo sa Spring Festival. Ibinigay sa kanya ng doktor ang Race Eta at ibinigay ito sa kanya, kung mayroon kang anumang mga katanungan, pumunta ka agad sa ospital. Avery, sige, salamat, tulungan mo akong ilihim ito, ang doktor, huwag kang mag-alala, kahit magtanong ang iyong asawa, hindi ko sasabihin sa iyo. Sa oras na ito, nakatanggap si Avery ng tawag mula kay Elliot. Kamusta si Hayden? Tanong ni Elliot, dalhin mo siya sa ospital ngayon, sumagot si Avery, walang malaking problema. Elliot, bumabuti na ba ang pakiramdam niya ngayon? Masakit pa ba siya? Avery, mas mabuti, ang sabi ng doktor ay kumain ng mahina. Elliot, well, nandito ako, malapit na mag-dinner, babalik ako after dinner. Avery, dapat masayang-masaya ang tiyuhin ko, di ba? Elliot, well, gusto niyang isama kita at ang mga bata na maglaro sa susunod. Avery, pag-usapan natin ito mamaya, nasaan sina Layla at Robert? Patuloy na tanong ni Elliot. Sumakay si Avery sa kotse at kinabit ang kanyang seatbelt, nakipag-video call ako kay Eric noong tanghali, at nakilala ni Layla ang isang bagong kaibigan ngayon, pinsan ito ni Eric, ang bata ay 3 taon na mas matanda kay Hayden, at si Layla ay nakipaglaro sa kanya, masaya ako. Elliot said vigilantly, nag-aalala talaga ako na may masamang balak itong Beastard para sa Layla natin, pupuntahan ko si Layla pauwi ngayon. Kabanata 1604 Pagbaba ng telepono, tumawa ng pipi si Avery, nagseselos ang tatay mo, kakain na sana siya ng hapunan, pero nabalitaan niyang nagkakatuwaan si Layla at ang pinsan ng tito Eric mo kaya pinuntahan niya agad si Layla. Hayden, Nay, sa tingin ko ay wala talagang pakialam si Elliot sa'yo. Avery, Hayden, bakit mo nasabi yan? Tanong ni Hayden, hindi ka man lang niya dinala sa ospital para sa pagsusuri, napakalubha mong nasugatan, wala ba siyang mata? Alam ni Avery na naaawa sa kanya ang kanyang anak, ngunit ayaw niyang ganito ang pakikitungo ng kanyang anak kay Elliot. Avery, gusto akong dalhin ng tatay mo sa ospital, pero pinilit kong huwag pumunta sa ospital, pinilit ko siya bilang isang doktor, ngunit hindi niya ako matalo. Habang nagmamaneho pa uwi, nakita niya si Ben Schaffer na nakaupo sa sala na gumagawa ng tsaa at umiinom. Kuya Schaffer, kailan ka dumating? Inilagay ni Avery ang susi ng kotse sa drawer at nagtanong. Ben Schaffer, kanina lang, nandito ako para sunduin ka at maglaro sa bahay ko bukas. Umupo si Avery sa sofa at nagtanong, sinabi mo ba kay Gwen? Hindi pa bumangon si Gwen, hiniling ni Ben Schaffer kay Mrs. Scarlett na makita siya ngayon, sinabi ni Mrs. Scarlett na natutulog pa siya, 2 araw na siyang natutulog, pero makatulog talaga siya. Panunukso ni Avery, ipinapakita nito na marami siyang pinaghirapan sa Bridgedale, hayaan mo akong matulog sa bahay ng 2 araw, ngunit hindi ako makatulog. Ben Schaffer, bueno, kailangan mong dalhin siya sa aking bahay bukas. Avery, tatawagan ko siya, ang saligan ay payag siya. Ilang araw ko siyang hindi nakausap, nag-away siya, hindi siya dapat tumanggi, sabi ni Ben Schaffer dito, medyo humina ang boses niya, nandito ang parents ko, sinabi ko sa mga magulang ko na malaki na ang pinagbago niya ngayon, at gustong makita siya ng mga magulang ko, naiintindihan, ipapaliwanag ko ba kay Gwen, si Avery ay handang tumulong kay Ben Schaffer.
Kung tutuusin, magkakilala sila at alam ang bottom line, kung si Gwen ang kasama niya, hindi dapat magdusa si Ben ng anumang hinaing. Avery, huwag mo nang pag-usapan pa, natatakot ako na kinakabahan siya. Ben Schaffer, okay. Makalipas ang halos isang oras, nang sumapit ang gabi, isang itim na Rolls Royce ang lumitaw sa tarangkahan ng patio. Ibinalik ni Elliot ang dalawang bata, tumayo si Ben Schaffer mula sa sofa at sinabing, Elliot, dalhin mo ang mga bata para maglaro sa bahay ko bukas. Elliot, sinabi mo ba kay Avery, sabihin mo sa akin, bakit kung hindi pumayag si Avery, hindi ka pupunta sa bahay ko? Tinuya siya ni Ben Schaffer. Oo, hindi pa kumakain ng hapunan si Elliot, kaya wala siyang lakas para makipagtalo kay Ben Schaffer. Pumasok ka sa mode of apology, hindi nakakagulat na si Avery ay nasa mabuting kalooban, nakangiti siya sa akin. Ngayon lang, tinapak ni Ben Schaffer ang balikat ni Elliot at sinabi sa mahinang boses, sulit na nagkasala sa'yo. Nang mag-isa at maging masaya para sa iyong buong pamilya. Aalis na sana si Ben Schaffer, lumabas ng kwarto si Gwen na nakapajama, pupunta sana siya sa dining room para maghanap ng makakain, pero sinabi ni Leila sa kanya, Tita, nandito si Tito Schaffer, siguradong hinahanap ka. Saglit na natigilan si Gwen, saka tumingin sa may pintuan. Nagkataon na nakatingin din sa kanya si Ben Schaffer. Nakapajama si Gwen, nakabaliktad ang mukha, at nakatali ang buhok na parang bola, wala talaga siyang imahe. Gutom na siya, isang beses siyang kumain kahapon at isang beses lang ngayon, gutom na siya kaya hindi na niya kinaya. Gwen, 2 araw ka nang natulog, dapat ba may sapat kang tulog? Lumapit si Ben Schaffer sa kanya at tiningnan ang mukha niya na tila gising pa, okay lang bang maglaro sa bahay ko bukas? Sa pagkakataong ito, tumunog ang cellphone ni Avery. Kabanata 1605 sinagot ni Avery ang telepono, at narinig ang boses ni Tammy, Avery, dadalhin mo ang iyong mga anak sa aking bahay bukas para maglaro, tinanggihan ko lahat ng kamag-anak. Pinuntahan ni Avery ang side ni na Ben Schaffer at Gwen na sumulyap dito at agad naman itong pumayag. Bukas ay pupunta tayo sa bahay ni Tammy at hahayaan si Gwen na pumunta sa bahay ni Ben Schaffer, tinalakay ni Avery si Elliot, gusto ng mga magulang ni Ben Schaffer na makita si Gwen. Nakinig si Elliot sa ayos ni Avery, Elliot, di ba sabi mo may sugat ka sa ulo mo at ayaw mong lumabas? Hindi gaanong masakit ngayon at maaari akong pumunta sa bahay ni Tammy, kaya hindi ko na kailangang tingnan. Ito, sabi ni Avery at pinapunta si Elliot sa dining para maghapunan. Pagkaalis ni Elliot, lumapit si Avery kina Ben Schaffer at Gwen at nakipag-usap sa kanila, kanina lang ako tinawagan ni Tammy at hiniling na ihatid ko ang mga bata sa bahay niya bukas, kaya pinutol siya ni Gwen, Avery, kasama ka bukas sa bahay ni Ate Tammy, kung hindi, pupunta akong mag-isa sa bahay ni Ben Schaffer, nakakahiya, hinayla siya ni Avery. Kanina lang sinabi sa akin ni Ben Schaffer na gusto kang makita ng mga magulang niya, dapat mong isipin ang tungkol dito ngayong gabi, kung pupunta ka sa bahay ni Tammy sa amin bukas, pagkatapos ay pupunta kami sa bahay ni Ben Schaffer kinabukasan, partikular na ipinaliwanag sa akin ni Ben Schaffer at natatakot ako na hindi mo may iwasang tawagan ka sa kanyang bahay, sumimangot si Gwen, ngayon ay tinawag ako ng aking ahente at hiniling na bumalik ako sa Bridgedale para sa pagsasanay sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay pupunta ako sa bahay ni Ben Schaffer bukas, aalis ako. After the day after tomorrow, Avery, okay, mag-dinner ka muna. Hindi ba nag-dinner ang pangalawa kong kapatid, mamaya na ako kakain, natatakot ako na mapunta ako at mapahiya siya, sabi ni Gwen, naglakad papunta sa in front of Ben Schaffer, pupunta ako sa bahay mo bukas. Pero hindi bilang girlfriend, hindi ako nangako na magiging girlfriend kita. Itinulak ni Ben Schaffer ang salamin sa tungki ng kanyang ilong at namula, bagong-bagong taon lang, hindi mo na kailangang kabahan, sabi ni Gwen, nako, kahit gaano ka-simple ang mga bagay, kung lalabas sa bibig mo, hindi na magiging simple, Ben Schaffer, sinabi ko kung bakit ako pagod nitong nakaraang 2 araw, ito ay dahil hindi ako natutuwa. Makipagtalo sa iyo, Gwen, kung tumitimbang ako ng 300 libra at may mukha ng palaka, mayroon bang masaya? Ben Schaffer, Gwen, tulad ng iyong bibig, ang mga ordinaryong lalaki ay talagang hindi nangangahas na pakasalan. Gwen, sino ang bihirang magpakasal, kapag mayaman ako, hanggat gusto ko, mas maraming lalaki kaysa ordinaryong lalaki, lumuhad ka at dilaan mo ako. Ben Schaffer, hindi napigilan ni Avery ang pagtawa. Natalo si Ben Schaffer at napabuntong hininga, kinagabihan, pagkatapos maligo, tinulungan ni Avery si Elliot sa paglalagay ng gamot.
Ang pinsala sa ulo ni Elliot ay gumaling ng mabuti. Nang dumampi ang mga daliri ni Avery sa kanyang sugat, sinabi ni Elliot na hindi na ito masyadong masakit. Avery, dinala mo si Hayden sa ospital ngayon, na-check mo ba ang injury mo? Mas magandang kumuha ng pelikula, sabi ni Elliot, wala bang ospital malapit sa bahay ni Tammy? Pupunta kami sa bahay niya bukas at maghihintay, after dinner, ihahatid na kita para mag-check. Naalala ni Avery na sinabi ni Hayden noong araw na walang pakialam si Elliot sa kanya. Hindi niya naramdaman yon, sa simula pa lang hanggang ngayon, lagi niyang nararamdaman ang nararamdaman. Nito para sa kanya, gusto ko talagang bugbugin mo para magka-concussion, at gumaling na ako ngayon, natawa si Avery sa sarili. Ipagdiwang muna natin ang bagong taon, Avery, pasensya na, sinisi ni Elliot ang kanyang sarili, iinom ako ng mas kaunting alak sa hinaharap. Ang problema ay mali ang ginawa mo, pinunasan siya ni Avery ng gamot at iniligpit. Kung hindi ako umiinom, baka makontrol ko ang sarili ko, paliwanag ni Elliot. Kumaibat ang sulok ng kanyang bibig at ngumisi, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo, lasing ka man o hindi. Basta may nangaasar sa iyo, magiging impulsive ka, talaga, napabuntong hininga si Elliot, nabugbog ko si Mike, bakit mo siya hinarang, kung unang sinaktan ka ni Mike, baka i-block din kita. Siguro lang, sagot ni Elliot sa kanya, hindi pa siya nakontento, pero hindi nagtagal, sinabi niyang muli, tulungan mo man ako o hindi, hindi ko kailangan na tulungan mo ako, Avery, kung nasaktan ka ng husto ng suntok ko, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?